Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na down with evidence. Tapakas daw si Lalay. Nako, pupunta ng abroad at doon mag-healing or may kinatatakutan si Lalay. Sino ba itong Lalay na pinag-uusap-usapan natin? Meron kasing insider, ang famous na vlogger ba, na si Dean Chase. May taga-report kay Dean Chase kung ano ang ginagawa ni Lalay Gwen. Oo mga kabibig, may taga-report. Tapos itong taga-report ay nagsasabi na hysterical daw si Lalay. Hindi niya matanggap na natalo siya ni Pambari 4. As in super duper down, hysterical, sumigaw, umiyak, na hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. I don't know, baka tinawagan niya si BBM or humingi ng tulong kay BBM na kung pwede may mga hukos-pokos, ay ewan ko kay Lalay. Uy, basta si Lalay mga kabibig, grabe talaga, hindi makontrol ang kanyang galit na parang gustong manakit. Nako mga kabibig, kaya nga, itong sa interview ni Pam Bariccuatro at Karen Davila, itong si Karen kasi, mahilig talaga itong paepaw si Karen. Well, knowing mga nasa media, gusto talagang kunin ang reaksyon ng isang Pam Bariccuatro, kunin kung ano ba talaga ang ugali ni Pam Bariccuatro, kung totoo ba siya sa sarili or baka ginamit lang ni Pam Bariccuatro ang mga Duterte. Nilampaso, nasupalpal ni Pam Bariccuatro si Karen Davila. At talagang Pam Bariccuatro is spitting facts sa mukha ni Karen Davila. Kaya parang wala nang imik si Karen Davila sa nangyayari. Kasi Pam Bariccuatro is describing herself as ang strategiya ni Pangulong Duterte noon. Kasi si Pam Bariccuatro tumatakbo na walang tawag dito, walang supporters, walang walang mayor, walang vice mayor, walang congressman na sumusuporta sa kanya. Meron man, konti-konti lang, and they're not very vocal. Kaya sabi ni Pam Bariccuatro na parang kung ano ang pinagdaanan ni Pangulong Duterte nung tumakbong presidente, yun ang pinaramdam sa kanya. At nagpasalamat si Pam Bariccuatro sa lahat ng mga supporters na binigyan siya ng chance, and specifically kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara. Talagang ang hinahawakan lang ni Pam Bariccuatro the time yung sinabi ni Tata Digong na make Cebu alive again. Ikaw ang pag-asa ng Cebuano. Kaya sabi ni Pam Bariccuatro, yung pagkapanalo niya, hindi ito dahil sa mga politiko na dami-daming politiko na sumusuport sa kanya, kundi dahil kay Pangulong Duterte, kay VP Sara sa PDP Laban at sa mga Pilipinong Cebuano. Kaya sabi nga ni Pam Bariccuatro nga, si Pam Bariccuatro ang governor ng masang Pilipino. At ito na, kumusta na pala si Lalay? May nabasa akong post ni Den Chase. Ang sabi, share ko sa inyo, baka sabihin niyo naman gawa-gawa ko to. Nabasa ko ito kabibig na marami ang mga taong kung kumusta na si Lalay, ito kabibig. Si Den Chase yan ha, mainit-init pa. But fly to where? So aalis si Lalay. Agoy, parang may tinatakasan ha. If this is true, be on the lookout for international flights. So ito yung conversation ni Dean Chase at ang kanyang mga mata sa Kapitolyo or sa mata ni Wakwak. Ma, kumusta? What's the tea? Silent night man lagi. So, matahimik daw, walang kibo, wala man lang pa-concede si Governor Gwen Garcia. Ito naman ang reply ng kanyang mga reliable sources. Sir, nag-hysterical man oy. So, nag-hysterical talaga si Gwen. Nag-hyperventilate. Hala, mahirapang huminga. Talagang, baka isinugod ito sa hospital, no? According to Blanc, one of the few na lang jud siya na habilin anang wakwak, sir. So, parang iniwan na si Gwen Garcia sa mga sumuporta sa kanya. Nag-hysterical, nag-hyperventilate.
sumisigaw, hindi matanggap kung ano ang nangyari na talunan siya. Huy, so wala na ka sa team ni Waxter? Kevster, oy, I'm free, ha ha ha. Hala, umalis. Daan ko pa, nitawag man sad si Blank nako, sakto judi ay. So sir, naa pa, nagsige og singgit na i-book na daw ang iyang flight. Hala, flight? Ayay, tawag biso. Hala, palagi daw sumisigaw si Waki Waki na i-book yun ang flight ko, i-book yun ang flight ko. Nako, bakit kaya siya magbubook ng flight? 'Di ba? Para, ano ba, para maybe, para tawag dito, maka-move on, mag-reflect, magmangilay-nilay, para ano ba, masakit kasi ang nangyari. Kasi the Governor Gwen Garcia is expecting niya mananalo siya. Kasi ang dami kayang tumutulong sa kanya, si BBM, 20 pesos na ang bigas, baka effective na ang mga Cebuano ay kakakatin ito pero hindi talaga. 'Di ba? Ano pa, pinuntahan siya ni BBM, sinamahan sa isang kampanya, pero hindi pa rin effective. Kaya, ano nangyari? Hysterical si Madam, nag-hyperventilate. Yan ang ating nabasa, kabibig, ha. Yan ang ating na chika galing, yun, kita yun naman, diba? Basa yun naman. Bisaya yan, pero pwede kong interpret sa inyo. Nag-hysterical, nag-hyperventilate, tapos sumisigaw na i-book yun na ako ng flight, i-book yun na ako ng flight. So yun, kabibig. Yun ang nangyari. Kaya pala, there's something, di ba? So, bakit kaya gusto niya mag-book ng flight? Anong meron? Anong kinatatakutan ni Madam? Hay nako. Ito ang isa ba? Ito na ang mga rason kung bakit si Gwen Garcia natalo. Una, the Duterte effect. Totoo. Nung itinaas ni Pangulong Duterte ang kamay ni Pambari 4, that's the sign. Yun na yun. Ang Cebu is a Duterte province. Lahat ng maybe konti lang. Pero mostly dito, supporters ng Duterte. Sara's impeachment, the tipping point. Marami ang nasaktan sa ginawa ng Kongreso kay VP Sara. At ang mga close ni Gwen Garcia ay pumirma, lalo na yung manugang niya. Hindi, apektado pa rin si Gwen Garcia. The Dumanhog disaster. Yung kinuha ni Gwen Garcia yung microphone sa Dumanhog at nagsasabi siya na 100% ay susuportahan niya si BBM. That's the sign na iniwanan na siya ng mga Cebuano.